2. Blind, or do you stop pulling? Blind, do you stop pulling? Mag-ingay para sa Rock Alkali, Verbo versus Magic. Let's go for one more time. Ang battle ng mariting ay promo. May tema tayo ngayon. Ang tema niya ay sa Pinas at si Magic naman ay sa abroad. So, sa kanan ko, Reverend Shushat, Dark Side, Red Desert Calderel. Mag-ingay para kay Verbo. Hilo ko nang pumalag, kahit saan daw lumapag. Pag tornilyo biglang lumuwag, limot na ang pagkaduwag. Pagbalot ng buhot, katwirang bulok, patunayang subok, lumahok sa mga sigalot. Dati po din ang alang at nakalusot. Yeah, shout out sa lahat ng pumunta. Maraming salamat sa inyo sa suporta. Sa susunod, mas pulido ang production natin. Pero ngayon pa lang, salamat sa inyong lahat. Alam niyo na kung sino kayo. Carl, shout out kay Carl. Thank you. Kay Young Sa Man. kaliwa ko naman, Repping Highway Records, mag-ingay para kay Magic. Mapapansin niya, kung mapapansin niya, kung mapapansin niya, ang torpeng tulad ko. Dalagang Pilipina, kay gandang ngiti niya, aking senyorita, pwede ba makita ang mga kislap sa... Yo, shout out! Salamat sa lahat ng pumunta, sa pinsan ko, kay Domingo, kay Ate Shelo, sa asawa ko, si Robby, siyempre, ang pinaka-supportive kong asawa, at kay Mad Mike, sa Pinas, sa Pampanga, Hype Records, kay Armo Pit. Yes, enjoy lang natin yung gabi. Ano ba yan? Tawid. Takore. Takore, ikaw na nala. Sino na? Okay, round 1, mag-ingay para kay Verbo. Let's go! Shit! Ang hirap mag-prepare. Choke. Yo, round 1, game! Game! Hindi mo ba alam na napakasarap maging isang Pilipinong mayaman? Yung tipong di mo na kailangan maging dayuhan. Ikaw naman, nakatikim ka lang ng konting kasaganahan, pinagpalit mo na kagad pati sarili mong bayan. Ayaw niyan sa Pinas. Pero may KKK sa pangalan. Puta, ikaw mismo yung rebelde. So dapat pala yung meaning ng triple K mo, palitan mo na pare gamit ibang lengguwahe. Sa halip na kataas-taasan, kagalang-galangan katipunan, ba't di na lang kaya? Kider eh. Kana kaya? Nyaha! Putay na. Hindi! Yan ang bagay sa'yo. Pero maging isang Pilipino, nakakasuka. Malansang isda na walang pagmamahal sa sarili niyang bayan at wika. Tuwing bumabattle ka, yung utak mo humihina yata. Puta Robin, bakit mo naman tinulak si John Vic Remulla? Di ba? At itong ating debate, sa sariling pananaw naman nakadepende. Oo, masarap dito sa abroad. Kasi maraming kita, maraming diskarte. Pero kung usapang tunay na buhay na hayahay at kampante, sa Pinas pa rin ako pare. Kasi doon, masarap. Pwede kang manirahan ng libre. At higit sa lahat, pwede kang magtanim para may makain. Basta di ka lang maarte. Kasi kung susumahin, yung mga renta pa lang ng partition dito, halos katumbas na kagad ng renta sa kondo sa Fort Bonifacio, bas malawak pa yung espasyo. Eh dito, yung sukat ng kwarto, eksaktong-eksakto. Puta, nasa taas ng double deck yung mga gamit. Sa paanan mo, yun na yung banyo. Sa kaliwa mo, may isang sakit. At ang masakit, yung kanan, yun na yung pinakapinto mo. Napakaliit ng kwadradong dingding kung saan nakadikit ang litrato ng asawa at mga anak. Pinupuno na lang ng unan yung higaan para naman may mayakap. At kadalasan, pagkausap yung mga mahal sa buhay, nakakatulugan kapag ka-video call at ka-chat. Diba?
Pero hindi naman sa ayaw po kayong kausap. Sadyang pagod na lang talaga yung katawan dahil sa pagod at hirap. Pero sa kabila ng lahat, abroad pa rin ang pinili ni Magic. Actually, nandito na yan sa UAE magmula pa noong 1971. Di ba? Nung yung UAE, dinidiscovery pa lang. Di ba? Kaya kung pagiging veteranong OFW ang usapan, si Magic, number wahid. Di ba? Kaya nga nasa Dubai na yan since day one. Kaya nga Big Boss Oma na. So dapat pala pangalan mo Old Stana. Diba? Old Stana, laging tumutoma, passport na pasangla, 2 months di niya natubos na remata, dama nyo sa forma, para siyang si Aura, yung pananamit, akala mo talaga pang pana, baby face naman, pero bakit wala pa rin siyang jowa? Aray ka! Shit! Pero sa aking tingin, ang pagtingin ng mga eabab kay Robin ay bading. Kontrolado mga bouncer kapag merong gig kasi malaki siya mag-tip. Hindi niya trip pag ang previous ay damit. Gusto niya ay brief basta yung gamit. Di ba? Kaya ngayon gusto ko magtanong, ano sa tingin nyo? Robin o Rustum? Paminta o Hoodlum? Puta, yan ang mga rason kung bakit ayaw mo na talagang umuwi. Kasi dito malaya kang nakakapaglandi. Sabi nga daw ng mga ka-roommate mo, ni minsan di ka pa nila nakitaan na may babaeng inuwi. Dito mo unang naranasan matumbungan ng pata na nagpapanggap lang pala na puti. Di ba? Pero kayo nagkamali. Kamakailan lang akin natuklasan, may jowa pala siya. Pero in-adjust ko na lang. Siyempre, nakasulat na, di ba? Ate, pasensya na, pero ginagawa kanya lang na props. At yun ang masaklap, magician nga di ba? Sa totoo lang, pang front ka lang niya para hindi siya mabuli dito sa sirkulo ng hip-hop. Kasi Madam Robby Cinco, subukan mo pang halungkatin ang ibang gamit ni Robin. Sigurado may ibang SIM card ka pang mahanap. Dahil nakwento sa akin ni Anthrax na ito daw biglang umiyak nung naging e-end na yung edit sa lahat. Yo! Okay. Sabi niya, meron daw akong KKK sa pangalan. Tanga ka, hindi yun pagiging makabayan. Tanga. Ang ibig sabihin ng KKK, kakalad ka rin kita, kuya. Tapos, meron daw siyang maliit na partition, nagagalit. Hindi ako makarelate, may sarili kasi akong apartment. Round 1, game? Pinas versus abroad, yan ang aming argumento. Mahal mo pala Pilipinas Uy! Ba't dito ka nagtatrabaho? Sige nga, balik sa Pilipinas, magtiyaga ka ulit sa kinsenas katapusan na sweldo, habang mga Pilipino dito, easy money. Para magkapera, hahalik sa tumbong ng among Arabo. O di ba? Nakakadiri maging Pilipino. Tapos ipagtatanggol mo, ang tanga-tanga mo, berbo. Pucha, baka ipasok ko ulo mo sa tumbong ng lolo mo. Di mo ba nakikita estado? Mga politiko may tinatagong amoy. Sa interview pa na yung nag-i-Istanbul, pinapaikot lang tayo ng gobyerno boy na parang tomboy na nag-i-scramble. Puta parang Rumble. Pula sa Marcos, pink sa Robredo, asul sa Moreno, berde sa Duterte, kaya kung sa kulay pa lang di na magkasundo, shame on you. Anong Pilipinas unite as one? Utot mo, blue! Kulay para magkaiba ang outlet, pero iisa lang naman, mangkurap lang ang mindset. Talagang gumamit pa ng pink, green, yellow, red. Sana naging infinity stone na lang para mawala lahat ng kurap pag nagpitik na ako ng infinity gauntlet. Di ba? Kasi sobrang daming ghost project, mga tulay na tinipid sa budget, kaya ang daling na damage. At sa lugar nyo, kaya lang naman hindi bumaha, kasi yung tatay mong namatay, nakitang nakabara sa drainage. Ay, sorry, akin. Sorry, dalang personalan akin. Pero, yung tatay mong namatay, nakitang nakabara sa drainage. At, wala. Ulitin ko lang. At di ba sobrang daming ghost project, mga tulay na tinipid sa damage, kaya ang daling na damage, at kaya lang hindi bumaha sa inyo kasi yung tatay mong namatay, nakitang nakabara sa drainage. At sa laban na to, para kung si
At sa laban na to, para akong si Luffy kasi kalaban ng government kung inyong manonotice. Pero buti pa si Luffy, naghahanap lang ng One Piece. Habang nga Pilipino, patuloy pinapaasa sa 4 piece. Kaya fuck the government, wala na akong pake, bahala na si Batman. Pilipinas, bansayan ng kasamaan at kasalanan. Alam ko yan, pagkat sa lugar ng pugante at magnanakaw, Joker ang may pinakanalalaman. At sige, ikaw, panindigan mo pagiging makabayan. Sige, gawin mo para sa bayan. Pero di mo maitatanggi na sa kaunlaran, di na natin kayang makipagsabayan. At last, wish ko na lang, mamatay na lahat ng kurakot sa Pinas. Yan ang mensaheng batid. Siguradong matutupad yan, kapatid, dahil ako ang apo ng apo ng apo ng apo ng apo ni Cara David. Nakatira daw siya sa apartment. Wow. Pero yung mga tira niya sa Blay, kailangan pa ng tisa. Ayoko magyabang, pero ako naka-golden visa. Shit. Okay. Bakit ko naman ipagpapalit ang bansa kong Pilipinas kaysa sa abroad? Eh dito sa abroad, kadalasan mas lamang yung lungkot. At ang pinaka-ayoko sa lahat, dito ako maagang napanot. Diba? Tangina ng tubig dito no? Bilis uminit, wala pang 1 minuto. Kaya naman ako'y may naalala habang ako'y naliligo. Isang lumang kwento tungkol kay Magic nung bago-bago pa lang daw siya dito. Sumabak ng job fair, nag-walk-in pa Business Bay. Kaso, biglang sumakit yung tiyan niya on the way. Kaya naman nag-CR sa metro. Kaso napaso ang puwit sa sobrang init kasi para daw kumukulo yung bidet. Para daw kumukulo yung bidet. Kaya naman si Magic, no choice. Pinampahid na lang yung bit-bit niyang sangkatutak na curriculum vitae. Ayun, ang ending, ubos ang resume. Si Magic na overstay. Okay, fine. Okay, fine. Diba? Si Magic na overstay. Masarap dito sa abroad. Kaso nga lang nakakataba. Buti sana kung yung pitaka Kaso hindi. Mas nauuna pang lumobo yung tiyan, hita, tsaka muka. Kasi walang ehersisyo. Lagi nakaupo sa opisina. Pag nagkasakit ka dito, dun ka lang matututo ng disiplina. Kasi wala kang kapamilya. Sa Pinas, yung timbang ko dun maintain. Puta, konting follow up pag nalobat. Wala na akong weight na nagigain. Tamang fasting. Pag nagutom, okay na yung lugaw na plain. At hindi ako nababoard doon kasi laging active ang brain. Pero hindi mo naman alam yung tinutukoy ko kasi dati ka naman sa Kristan. Kanyang looks pang good Samaritan. Siya'y magician na nahook sa battle rap ng sapilitan. Kitang-kita naman, walang kaangas-angas yung katawan pero kawatan. Nakadalasan ang get up, nakatuksido tapos nakaboots. Sobrang dami mo nang naloots na mga linya sa flip-top na quotable ni Loop. Di man lang niya ni-recycle, di man lang in-spook. Nasa mga past battle niya yung proof. Ayaw mo sa Pilipinas kasi masakit yung truth. Na dito ka na nga lang naging hip-hop tapos di ka pa kilala ng mga roots. Diba? Oo, mahirap ipagtanggol ang Pilipinas lalo na sa kasalukuyang sitwasyon. Ang daming korupsyon. Tapos katulad mo pa yung mga namumuno, walang alam sa obligasyon. Tanging pagtatago at pagtakas sa bansa ang naiisip na solusyon kapag puno na ng tensyon at naiipit sa mga akusasyon. Pero ibahin mo ko, Chong. Wala akong ibang pipiliin. Pilipinas pa rin kung usapang bakasyon, napakasarap doon. Pagising mo, morning glory. Diba? Sabay sundot, konting lamon. Puta, pagkatapos lumamon, order ka ng isang kahong stallion. Puta, pungay ka maghapon. Ang pogi-pogi mo dun. Diba? Kaya ka lang naman na nandito sa abroad. Kasi, madali sa kwarta, halatang bobo, walang alam sa propesiya. Hindi mo pa yan ramdam ngayon kasi kontrolado pa yung gera. Pero sa oras na magumpisa, yung tunay na Armageddon sa Zion, tingnan natin kung may magagawa yung mga naipon mo na pera. Diba? Kasi, kung may magagawa yung mga naipon mo na pera at kung oras na para mag-evacuate, tangina mo, wag na wag kang magpapa-repatriate. Puta, pag nakita kita sa Philippine Embassy, tatadyakan kita palabas ng gate ng consulate.
'Di ba? Yung alert kahapon. Alam mo? Disregard. Sasabihin ko sa security guard, disregard. bawal. 'Di ba? Magpasalamat ka pa nga kasi yung mga linya ko kontrolado, yung mga sulat ko limitado. Kasi napakahirap mismo pag ikaw yung dumayo sa mga lugar na katulad dito kung saan bawal kang magsabi ng negatibo. Tan. Yo, check! Dami mong alam, boss Atan. Pinagmamalaki pa niya, meron daw siyang golden visa, parang gago. Pinagmamalaki mo, yung napulot mo sa metro. Round 2, game! Dito sa abroad, kahit may gera, at least may missile interceptor bago lumanding. Eh sa Pilipinas, pag binomba, anong iharang mo doon? Mga binembang na puno ng saging? Simpleng bagyo nga lang, pero dahil sa substandard na tulay, hindi kayang harangin. Eh paano? Imbes dumami puno sa Pilipinas, dumadami lang mga bading. Real talk. Totoo naman, di ba? Totoo naman, di ba? Wala nga tayong Totoo naman, di ba? Wala nga tayong magawa sa West Philippines Sea na sinakop ng China. Gamit nila water cannon pambomba. Samantalang yung mga sundalong Pinoy, matatapang lang kasi may gate, kala mo chihuahua. Wala eh. Hindi tayo kayang ipagtanggol ng isang adik na presidente. Si Kobe tuloy. Hindi tayo kayang ipagtanggol ng isang adik na presidente. Si Bongbong magaling lang tumira ng tres. Sabay Kobe, pinagkanulo pa si Duterte. Sinuwap sa ICC na para bang kalapate. O di ba kung yung inyong iisipin, bakit sa sarili nating bansa hindi kayang litisin? Hustisya pala ang hangarin. Sa Pilipinas nagkasala, ba't sa Netherlands nyo aayusin? Sa Pilipinas pala nagkasala, ba't sa Netherlands nyo aayusin? Bakit? Galit kayo sa EJK? Naawa sa mga galit kayo sa EJK? Naawa sa mga adik na bumulagta sa kalye? Eh, choice nilang maging adik pare. Pero hindi choice ng mga inosenteng bata at babae na mamatay sa kamay ng adik na salbahe. Kaya tuloy, ang Pilipinas, inaatake na ng kalamidad at aksidente. Binabagyo, binabaha, pero tanging panlaban natin, si Sierra Madre. At isa pa, tandaan nyo nung pandemic, nung quarantine, dito sa abroad, sagana na sa vaccine, kaya yung corona madali nang kontrahin. Eh sa Pilipinas, pag nalamang mahirap ka, anong ituturok sa'yo ng doktor? Formalin? Ito, kwento lang din. Sa Pilipinas, meron akong kaibigan, si Cesar Angalan. Yung asawa niya, oras na ng kapanganakan. Eh nalaman ng doktor na puro galing abroad yung kamag-anakan. Ayun, kahit pwedeng normal delivery, yung asawa ni Cesar, cesarean. O di ba? Grabe naman, ba't ganun ang kalakaran? Alam nyo ba, paglabas ng baby, bumulong ng tangina, malas, Pilipinas na naman. Wala eh. Dapat noon pa lang, sa Espanyol, Hapon, Amerikano, nagpasakop na tayo. At least nagbago pa estado. Kasi real talk, ang tunay na kalaban ng Pilipino ay kapwa niya lang din Pilipino. Kasi real talk, ang tunay na kalaban ng Pilipino ay kapwa niya lang din Pilipino. Kaya, Pilipinas, yung mga Pinoy, paano nyo naloko? Binibili yung boto. Mismong kongreso, sindikato, magkakasosyo. Si Bongbong, pag tamang sabog, tumitira ng lolo. Pilipinas, kayo na rin mismo gumagawa ng sarili nyong lapida. Oh, wag kayong magreklamo, tangina, ako'y nangungundi na. Pagkatisa ako sa Pilipinong nagbabayad ng buwis at nagpapadala, tapos ibubulsa. Nagtsatsaga dito sa abroad para sa doble na kita, pagkat sa Pilipinas misto lang bird box. Para mabuhay ka, kailangan mo na lang magpanggap na bulag at takpan ng mata. Time na. Round 3, game! Okay pa. Shit. Okay. Alam mo ba kung ano pa yung isa sa mga pinakaayaw ko na nangyari sa buhay abroad ko? Yung hindi ko na naabutang buhay yung aking mahal sa buhay. Oo, nabibigyan natin ng magandang buhay. Pero anong silbi na pag-uwi mo sa Pinas, ihahatid mo na lang sa hukay? Alam mo naman kung sino yung tinutukoy ko. Yung tatay kong namatay na nagawa mo pang idamay nung nakaraang laban natin hanggang ngayon na kahit nananahimik na sa hukay. Okay? Nananahimik na sa hukay. Teka lang. Nananahimik na sa hukay. Kasi ganyan siya kahina. Kapag yung kalaban hindi niya kaya,
damay pamilya. Pero hindi naman sa gusto kitang ismulin. Pero di ka naaabot ng isang dekada, magtuturo ka na rin ng insulin. 'Di ba? Kasi may karma. Karma na nagmula sa patay na nagawa mo pang insultuhin. Nasa iyo na yung mga sintomas, Robin. Abang-abang na lang sa pagbaba ng hemoglobin, sabay taas ng creatinine. Kasi pumapayat, humuhupyak, pero bumubondat. Puta, kahit naka-premium insurance ka pa, hindi yan sapat. Ubus lahat. Damay pati mga ipon mo, barat. Kahit nasa pinakamagandang bansa ka pa, hindi maaawat yan sakit mong kumakalat. At ang mas masakit, pag nadedo ka dito, ilalagay ka lang din sa mumurahin na casket. Ibabiyahe pa uwi. Ibabalik sa bansang ayaw mo nang balikan. At yun ang masakit. Ibabalik sa bansang kung saan ayaw mo nang bumalik. Shit, wait lang. Ibabalik sa bansang kung saan ayaw mo nang bumalik. Robin Sierra Hizole, born 1960, died 2032. At ang mensahe ng mga pamilya niya sa lapida, in loving memory, we love you. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin. Kahit mamamatay ka na, ayan tuloy, wala kang investment sa pagiging OFW. Mali. We love you. Maraming salamat kahit hindi ka nakaipon sa pagiging OFW. Kaya huwag kang masyadong feeling close sa Dubai. Baka pag tagal-tagal wala ka na ring trabaho kasi marunong nang mag-magic yung mga AI. Puta, artificial na lugar pinagpapalit sa natural. 'Di ba? O sige, Pinas versus UAE. Pero hindi gera yung usapan. Ang labanan, patibayan sa isang buwan na walang tigil na ulan. Tingnan natin kung yung mga tao dito hindi kabahan. Pag sinarado na yung mga daan, tapos kahit anong gawin mong order online, hindi ka na kayang deliveran. Kasi 'di ba? Napaka-rupok na mga construction dito. Napaka-rupok na mga building dito, konting ambon, baha agad. 'Di ba? At nasa modernong bersyon ka ngayon ng Torre ni Babel, kung saan pinipilit lumibel. At gustong makamit ang buhay na gaya sa langit, subalit kailanman hindi maaabot dahil walang perpektong konstruksyon. At gaya ng unang panahon, ganon pa rin yung rason, language barrier. At walang magagawa kahit pag ganong kagaling mamuno kapag yung mismong lumikha na yung hindi umayon. Time. Shit. Yo! Nagcho-choke pa, lintek. Manang-mana ka talaga sa tatay mo kasi mas naisipan mong manahimik. At syempre, nagrereklamo ka. Pare, kamag-alala, yung tatay mo, kasama si Kobe. At syempre, round 3 game. Yo, check. Ano bang namimiss mo sa pagiging Pinoy? Kumain ng kamoteng kahoy? O baka naman balot Penoy? Di rin hoy, dito sa Dubai may nagbebenta na niyan. Mga tauhan pa ni Kibuloy. Real talk. Pero speaking, ganyan ang mga pastor at pare sa Philippines kung inyong matitesting. Mga banal at santo. Pero pagtalikod, Jeffrey Epstein, yung isang pastor, Pido, nagpapahinto pa ng lindol parang gago. Sa Katoliko, si Kian de los Santos, adik, gustong gawing santo. At sa halalan, kung ayaw mong matalo, di sumali ka sa iglesia ni Manalo. O di ba? Parang gago, bansang Pilipinas, binansagang Kristiyano, pero mga demonyo sa likod ng pagiging santo. Si Lucifer na nga nahiya sa inyo at nagsabing, kinangina nyo Pilipino, mga diablo. Yan ang best sample. Mga santo pero false idol. Parang pelikulang 5-card stud. May hawak na Bible pero pagbukas may lamang rifle. Siyempre, kasi mga Pilipino, gullible at mga tanga. Biruin nyo tayo nagbabayad ng buwis at nagpapadala. Tapos pag minatapos sa proyekto, mukha ng politiko ibabalandra. One time, si Mayor, nagpaayos ng basketball ring sa Manila. Ginawa ko, tinalon ko kahit mahina. Tinapboard ko ng tinapboard hanggang yung ring masira. Paano ba naman? Mamimigay ng relief goods, dilata sa kan. Papaltan yung brand, mukha ni congressman. Tanginang yan, kakain ka na lang, pag-iisipin ka pa, anong laman ng ulam sa kan. At sa edukasyon naman, sobrang daming kabataan ng mangmang.
Kasi pili lang ang pwedeng mabigyan ng scholar ng bayan. Makagraduate ka man, congrats! Tambay ka na naman! Paano? Mahirap kasi requirement sa mga Philippines company. Hahanapan ka ng working experience parang gagi. Kinangina nyo, fresh graduate nga ni. Magkatrabaho ka man, yung salary, sobra pa sa small. Pambayad lang ng tubig, kuryente, bahay. Pucha, wala man lang pang spakol. Habang si Mayor, sa buwis natin, nagiging kolektor. Kaliwat kanan ng babae, take all. Kaliwat kanan ng babae, take all. Ikaw yung nagsasuffer, na taxpayer, single man, magtsatsaga na lamang sa tikol. Kaya sige tol, pagtanggol mo Pilipinas na may kasama panluha, huwag kang maawa sa mga dukha. Sundalo, guro, doktor, kakatrabaho sa bansa, tumanda na, naging kuba. Pagtanggol mo ang isang bansa sa isang bansa naging tuta. At sa isang lugar na kung saan mamamatay ka lang, doon ka lang magkakatitulo ng lupa. At last, kahit nandito kami sa abroad, sana etong sigaw na to sa Pilipinas pa umabot. Ano, sabay-sabay tayo? Game? Kulong na yang mga kurakot! Kulong na yang mga kurakot! Kulong na yang mga kurakot! Fuck you, Philippines! Time! Yeah, thank you. Thank you.